Hello guys! Welcome to my mini vlog! Maagang ako nagising ngayon dahil ngayon ay birthday ni Papa. Wala nga si Atina nung mga time na yan dahil sumama siya kay Papa sa palengke. Buti na nga lang rin sinama siya dahil marami akong gagawin ngayon. At kailangan ko rin talagang matapos agad. Kaya nung bumangon nga ako, ginawa ko na agad ang mga gawain. Surprise nga namin ngayon si Papa dahil hindi niya alam na may handa siya. Kaya lumabas na rin ako agad para makapaglinis at makapag-decorate ng simple lang. Ang una ko nga ginawa ay magtanggal at maglinis ng mga kalat dahil sobrang daming tambak at sobrang alikabok dito sa labas. Binibilisan ko nang kumilos dahil baka dumating sila Papa. Wala kasi talaga siyang kaalam-alam na hahandaan namin siya ngayon. So after ko namang maglinis, binuhat ko lang tong mesa na paglalagyan ng regalo namin kay Papa at inumpisahan ko nang mag-decorate. Sobrang simple nga lang ng gagawin ko ngayon kasi hindi rin ako nakabili ng iba pang pan-decor. Kung alam niyo lang guys, ako talaga yung naaasahan nila sa mga ganitong bagay. Ito kasi talaga yung hilig ko. Kaya naman pag may mga occasion dito sa bahay, ako talaga yung pinagde-design nila. Kahit nga nung birthday at binyag ni Atina, ako lang rin mag-isa nag-decor nun. Anyway, masyado na naman ako maraming sinasabi. Balik ulit tayo sa ginagawa ko. After ko nga ikabit yung banner, nagpalobo naman ako ng mga balloons. At maya-maya naman nagchat na si Mama na malapit na raw silang umuwi ni Papa. Kaya ganyang design muna nga yung ginawa ko at dadagdagan ko na lang mamaya ng mga balloons. Buti na nga lang rin dumating na tong video kaya dahil hindi rin alam ni Papa na may ganyan siya ngayon. And maya-maya naman dumating na rin sila ate ko galing simbahan. And after ilang minutes lang dumating na rin si Papa kaya pinaupan na namin yung gift namin sa kanya. Tuwang-tuwa nga siya ng mga time na yan at sabay sabing may idea na daw siya sa gagawin namin ngayon. O diba halata namang masaya siya sa natanggap niyang regalo. Nagmamadali na nga siya ng mga time na yan kaya pinicturean ko na siya at itong ina ko naka-eksena rin sa picture. After nga nun lumabas naman ako para bumili ng cake. Dalawang cake nga itong binili ko dahil tag-isa sila ni ate. And pag uwi ko naman tinuloy ko na nga mag-decorate. Dinagdagan ko lang ng konting balloons dito sa taas. Gusto ko pa nga sanang dagdagan yan kaso yan na lang talaga yung balloons na meron ako. And sabi rin naman ng mga kasama ko dito sa bahay na okay na daw yan kasi simple lang naman yung celebration ni Papa. Diyan ko na nga lang rin nilagay sa gitna ng mesa yung number balloon kasi sobrang laki ng 32 inches. And after ilang minutes lang tinawag ko naman si Papa para picturean siya. And maya-maya naman pumasok ako sa bahay at ito yung nadatnan ko. Sumasayaw nga silang magpipinsan dahil feel na feel nila yung ipit at mga damit nila. At talaga namang nagpapansin rin sa akin tong anak ko. Naligo na nga rin ako dahil parating na yung mga bisita. Grabe, ang tabako na pala talaga. So after ilang minutes nga, lumabas naman kami ng bahay para magpicture. Binilisan na lang din namin magpicture-picture dahil sobrang init talaga, grabe. Kahit kaliligo mo lang at basa pa buhok mo, gumalaw ka lang ng konti, pawis na pawis ka na kaagad. Inuna ko muna nga picturean yung mga bata at sumunod naman to si ate at si Papa. Binilan din namin ng cake si ate dahil pag-goodbye namin sa kanya yan. Kasi nga malapit na naman siyang umalis at talaga namang mamimiss rin namin siya. Nung nakahanap nga ako ng pwedeng magpicture sa amin, nagpa-picture na rin kami kaagad dahil parating na rin daw yung mga bisita ni Papa. After nga namin magpicture-picture, unti-unti na rin dumating yung mga bisita. Nakita nga ng ate ko na nilagay ko yung camera dito sa gilid kaya tingnan nyo naman yung itsura niya. Anyway, ang unang bisita nga namin na dumating ay itong mag-inang to at mukhang manggugulo lang to dito sa bahay. Nag-invite nga rin ako ng mga friends ko at unang dumating tong si Carmela. At sa pagpasok nga niya sa bahay, nadatnan niya tong si Atina na katatapos lang uminom ng gatas. Kaya naman tinabihan na niya at inututo at nagdinang's duty muna siya dyan. Siyempre, isasama ko yan sa mini vlog ko kaya ito nga kami nagpa-cute muna sa camera. Habang si Atina nga kinikilala na naman kung sino yung nasa tabi niya. At may bata pa ngang makulit dito na gusto ring sumali sa vlog ko. At nung umalis nga yung mami niya, nag-babysitter muna ang ninang Carmela niyo ng mga 5 minutes. After 30 minutes, sumilip ako sa labas at nakita ko nga na nagdadatingan na unti-unti ang mga bisita ni Papa. Hanggang sa padilim na nga ng padilim at maya-maya dumating na rin nga yung dalawa ko pang kaibigan. Pinakuha ko na nga muna sila ng mga pagkain nila para sa loob na lang kami kakain kasi ang dami na ring tao dito sa labas. Habang kumukuha nga sila ng pagkain nila, wala silang kaalam-alam na video ko sila at kasali sila sa mini vlog. At pagtapos naman nilang kumain, ang ganap naman namin dito sa loob is magchikahan na magchikahan. Habang itong isang to na nagfa-video na kunyari daw hindi niya alam. Kaya naman pinagbigyan ko na nga at mukhang gusto lang ata i-flex ang 16 Pro Max niya. Then after ilang minutes nga medyo nanahimik si Bading at nakita ko nga na sumasagot siya sa mga nagpapabook sa kanya. Kaya naman sa mga gusto magpa-hair and makeup dyan, kontakin nyo lang po siya sa Facebook. After 1 hour naman ang una kong bisita, siya rin ang unang umuwi. At may bitbit pa ngang isang box ng tissue yan galing sa free sample ko. At pagbalik ko nga sa loob, naabutan ko sila na nag-aasaran at may umepala namang isang babae sa vlog. Medyo maingay at magulo na nga dito sa loob ng bahay kaya nagpicture-picture na nga kaming tatlo dahil uuwi na rin tong dalawang kaibigan ko. Nung mga time naman na yan is nagkakwentuhan at nagtatawanan lang kami ng paulit-ulit. Habang itong isang to is umeepal na naman sa vlog ko at tingnan nyo nga pinakita niya pa nga yung legs niya. Hindi na nga rin sila nagtagal at maya-maya umuwi na rin sila dahil bukas may mga trabaho na naman tong mga to. Sa saglit na oras na magkakasama kami, super nag-enjoy nga ako dahil bihira lang rin kami magkita-kita. Kaya naman umalis na nga sila at tuluyan nang nagpaalam sa aking mini vlog. Bumalik na rin ako agad sa loob para puntahan si Atina at ayan kami walang kasawa ang
tawanan at kwentuhan. Sa mga ganitong panahon lang rin kasi kami talaga nagkikita-kita. Kaya hindi kami nauubusan ng mga kwento at chismis sa buhay. Noong mga time nga na yan is puro lang kami kwentuhan at hindi na rin sila tumagal dito. After 30 minutes, nagpaalam na nga rin sila na uuwi na sila. Kaya lumabas na rin ako para ihatid tong mga to at wait lang daw kasi magbababay raw sila sa mini vlog ko. Bago nga sila umuwi is nagpa-picture pa at ginawa pa nga akong photographer. 10 PM na ata ng mga oras na to at ito na lang nga yung mga natitirang bisita ni Papa. Nakita ko nga nalasing na talaga yung iba at yung iba naman is saktong nakainom lang. Kaya itong mga kaibigan nga ng Papa ko ayan nag-umpisa na nga magsayawan dahil sila na lang rin yung naiwan dito sa bahay. Sobrang saya nga ng Papa ko dahil tuwing birthday niya nagkakaroon talaga sila ng ganitong bonding ng mga kaibigan niya. At ito namang anak ko naramdaman agad na umalis ako sa tabi niya kaya ayan lumabas ng bahay. After 10 minutes naman pumasok na rin ako para magligpit dito sa kwarto. And after a long tiring day nakahiga rin and finally nakausap ko rin ang aking pahinga. Kidding aside, gusto lang rin talaga niyang ma-expose sa vlog ko. So I guess dito ko na nga i-end ang vlog ko. Thank you for watching!